Magandang araw po mga ka-recap. May bago po akong ikwekwento sa inyo na tiyak na magugustuhan ninyong lahat. Nagsimula ang kwento sa isang maulan at madilim na gabi. Isang grupo ng mga mandirigma ang desperadong nakikipaglaban sa mga asasin. Marami ng dagwang bangkay ang nakahandusay sa paligid, patunay kung gaano kabagsik ang pag-atake ng mga kalaban. Galit na tinanong ng pinuno ng grupo kung hanggang kailan sila patuloy na hahabulin. Ngunit imbes na sumagot, agad siyang sinalakay ng mga asasin. Mabilis na itinaas ng mga lalaki ang kanilang mga espada upang depensahan ang sarili. 3 asasin ang sabay-sabay na sumugod sa kanilang leader at sinabi na katapusan na daw niya. Ngunit sa isang iglap, madali niya silang pinabagsak. Kahit malakas siya, alam niyang hindi nila kakayanin ang napakaraming kalaban. Galit niyang tinawag na mga traidor ang mga taong nagpadala sa mga asasin. Hindi siya makapaniwalang pagtataksilan siya ng mga ito matapos silang gumawa ng kasunduan. Pagkatapos ay napatingin siya sa karwaheng nasa likuran nila. Nangako siyang paprotektahan ang taong nasa loob nito kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Inutusan nito ang kanyang mga tauhan na lumaban hanggang dulo at sinabi niyang paparating na ang kanilang reinforcement. Ngunit biglang may naghagis ng pugot na ulo sa harapan nila. Tinanong siya ng isang lalaki kung iyon ba ang tulong na hinihintay nila. Nanlaki ang mga mata ng pinuno nang makita ang pugot na ulo, doon niya napagtantong nalipol na ang kanilang reinforcement. Hindi niya alam kung sino ang may kagagawan nito, ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya ang leader ng Murim Alliance na nakatayo kasama ng mga assassin. Ang lalaking iyon ay kilala bilang First Heaven Piercing Sword. Ang pangalan niya ay Dam Chunhak. Dahan-daang lumapit si Chunhak at sinabi niyang tunay ng kahanga-hanga ang lakas ng Ice Pavilion at hindi raw nito inaasahang makakatagal sila ng ganoon katagal laban sa kanila. Ngumiti lamang ang pinuno at sinabi na hindi niya rin inaasahang magiging sobrang mayabang si Chunhak. Dagdag pa niya, kung ang kanyang master ang kaharap nito ay siguradong hindi ito magiging kampante. Agad na nagalit ang mga assassin matapos marinig iyon. Hindi sila makapaniwalang may barbarong nagsasalita ng walang respeto sa kanilang pinuno. Sinabi nilang puputulan nila ang kanyang dila at papatayin siya agad. Ngunit bago pa sila makagalaw, bumukas ang karwahe at may isang babae na lumabas. Nagulat ang pinuno nang makita si Huayon. Sinabi ni Huayon na huwag silang mag-alala para sa kanya. Pagkakita ni Chunhak sa babae, agad niyang pinahinto ang mga asasin. Unti-unting lumapit si Huayon sa kanyang ama, hindi makapaniwala si Chunhak na tumakas ang kanyang sariling anak kasama ng mga barbaro. Sinabi niyang hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganoong kahihiyan. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabi na lahat ng tao ay nagkakamali kaya handa pa rin niya daw itong patawarin. Bibigyan niya raw ito ng huling pagkakataon upang bumalik bilang kanyang anak. Naniniwala siyang pipiliin ni Huayon ang tamang desisyon dahil matalino ito. Tahimik na tinanong ni Huayon kung palalayain ba niya ang mga lalaki kapag sumama siya rito. Biglang tumulim ang tingin ni Chunhak at agad na naman itong naintindihan ni Huayon ang sagot ng kanyang ama. Mahina siyang humingi ng tawad. Hindi naman inaasahan ni Chunhak ang sinabi nito, at doon niya napagtantong hindi ito sasama sa kanya. Sa isang iglap, itinaas ng leader ang kanyang espada, nagulat ang lahat sa kanilang nakita, at walang pag-aalinlangan na pinatay ni Chunhak ang sarili niyang anak. Pagkatapos noon, tumalikod siya at malamig na sinabi na wala na siyang anak. Sinabi niyang nalasan na ng mga barbaro ang isip nito, pagkatapos ay inutusan niya ang mga assassin na tapusin ang kanilang misyon at linisin ang lahat ng humahadlang sa kanila. Mabilis na sinalakay ng mga assassin ang mga sugatang mandirigma. Kahit sugatan, patuloy na lumaban ang pinuno. 3 assassin agad ang kanyang napatay nang sumugod ang mga ito sa kanya at inutusan nito ang kanyang mga tauhan na lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Walang sino man ang umatras sa kanila. Habang nakahiga sa lupa si Huayon, mahina niyang sinabi sa sarili na kailangan niyang bumalik. Humingi siya ng tawad sa isang taong hindi niya natupad ang pangako. Sinabi niyang sa susunod, magiging iba na daw ang lahat. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan ay dinala tayo sa loob ng isang malaking palasyo. Isang tauhan ang nagmamadaling nagbigay ng ulat sa kanyang pinuno. Pinauulit ng master ang kanyang sinabi, at ang pangalan ng lalaking ito ay si Seal Modok. Siya ang Palace Master ng Northern Sea Palace at siya rin ang pangunahing bida ng kwento. Ibinunyag ng kanyang tauhan na si Lord Baimuyo,
na ipinadala bilang envoy para sa negosasyon sa Murim Alliance, ay pinagtaksilan at napatay kasama ng buong grupo nito. Sa sandaling marinig iyon ni Madok, biglang kumalat ang nakakakilabot na malamig na enerhiya sa buong palasyo. Tahimik lamang na nakatayo ang kanyang mga tauhan, ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang matinding galit. Malamig na sinabi ni Madok na hindi niya kailanman mapapatawad ang Murim Alliance. Nangako siyang buburahin niya ang mga ito sa mundo. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na maghanda, at mabilis na nagtipon ang kanyang mga mandirigma sa labas ng palasyo. At sa huling utos ni Madok, sinabi niyang tatango sila sa Central Plains. Pagkatapos ng matinding digmaan, nabalot ng makapal na nyebe ang buong battlefield. Sa gitna ng napakaraming bangkay, makikita si Dam Chunhak na halos hindi na makatayo dahil sa matinding sugat. Maraming espada ang nakabaon sa kanyang katawan, at halos maubos na rin ang kanyang enerhiya. Tumingin siya sa paligid at hindi makapaniwalang tuluyan ng nalipol ang kanyang hukbo. Doon niya napagtanto na malapit na ang kanyang katapusan. Huminga siya ng mabigat bago tumingin kay Seal Madok, ang Palace Master ng Northern Sea Palace. Sinabi niyang tapusin na lang siya agad. Malamig lamang ang tingin ni Madok habang dahan-dahan siyang lumalapit. Pagkatapos ay tinanong niya si Chunhak kung bakit nito pinatay ang sarili nitong anak. Tumawa si Chunhak matapos marinig iyon, sinabi niyang wala dong kwenta ang tanong na iyon. Ayon sa kanya, ang anak ng leader ng Murim Alliance ay hindi dapat umibig sa isang barbaro mula sa Northern Sea. Dagdag pa niya, mas malaking pagkakamali kung hinayaan niyang mabuhay si Huayon. Unti-unting nagtipon ng malamig na enerhiya sa kamay si Madok habang nakangiti siya ng nakakatakot. Ngunit bago siya umatake, sinabi ni Chunhak na kahit nasakop na ni Madok ang buong Central Plains, hindi pa rin ito makukuha ang bagay na pinakagusto nito. Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, agad na pinakawala ni Madok ang kanyang espada at diretsyong tinusok ang puso ni Chunhak. Nanlaki ang mga mata ng dating leader ng Murim Alliance dahil hindi siya makapaniwalang ganoon lamang magtatapos ang kanyang buhay. Habang unti-unti siyang nawawala ng hininga, nagsimulang bumalik sa kanyang isip ang mga alaala ni Huayon. Naalala nito kung paano niya ito pinalaki at naalala rin nito kung paano siya nito sinuwi at piniling sumama kay Madok. At higit sa lahat, naalala niya ang mismong sandaling siya ang pumatay sa sarili niyang anak. Bago siya tuluyang mamatay, sinabi niyang puno siya ng galit at pagsisisi. Sa pagkamatay ni Dam Chunhak, tuluyan nang natapos ang 6 na taong Great Blood Battle. Dahil dito, naging nag-iisang pinuno ng buong Central Plains si Seal Madok. Ngunit kahit nakuha niya ang lahat ng kapangyarihan, wala pa ring emosyon ang kanyang mukha. Tahimik lamang siyang nakatingin sa buwan habang iniisip ang babaeng nawala sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik si Madok sa kanyang silid at doon niya nakita ang isang tuyong bulaklak na tila nawalan na ng buhay. Iyon na lamang ang natitirang alaala niya kay Huayon. Habang nakatingin siya rito, bigla nitong naalala ang nakaraan nila ni Huayon. Naalala nito ang araw na masayang pumasok si Huayon sa kanyang silid habang nagsusulat siya. Tinawag siya nito sa palayaw niyang gaga bago excited na ipinakita ang isang bulaklak. Sinabi ni Huayon na namukadkad na daw sa wakas ang Lotus of Love. Nagulat si Madok dahil alam niyang espesyal ang bulaklak na iyon. Ang Lotus of Love ay namumukadkad lamang kapag tunay na nagmamahalan ang dalawang tao. May luhas sa mga mata kay Huayon habang sinasabi na hindi niya kailanman pinagdudahan ang pagmamahal ni Madok. Nalulungkot lamang daw siya noon dahil hindi namumukadkad ang bulaklak. Ngunit ngayong namulaklak na ito, masaya na siya dahil napatunayan niyang mahal din siya ni Madok. Agad siyang niyakap ni Madok at sinabing wala siyang ibang mamahalin kundi siya lamang. Dahil sa sobrang saya ni Huayon noon, nagpa siya si Madok na punuin ng Lotus of Love ang buong hardin upang lagi niya itong maalala. Pagbalik niya sa kasalukuyan, dahan-dahan niyang hinawakan ang tuyong bulaklak. Mahina niyang sinabi na kahit anong pilit niya, hindi niya kayang kalimutan si Huayon. At sa mismong sandaling iyon, biglang namukadkad muli ang bulaklak. Nagulat si Madok sa kanyang nakita, hindi niya maintindihan kung paano muling nabuhay ang Lotus of Love. Agad niyang tinawag ang kanyang tauhang si Muyeong. Sa isang iglap, lumitaw si Muyeong sa kanyang likuran. Inutusan siya ni Madok na hanapin ang kahit sinong makakapagpaliwanag sa nangyari sa bulaklak. Sinabi niyang hanapin nito ang tamang tao kahit kailanganin pa nitong libutin ang buong Central Plains.
Makalipas ang ilang araw, maraming iskolar at pantas ang nagtipon sa Northern Sea Palace. Kilala ang mga taong ito bilang mga eksperto sa iba't ibang bagay sa mundo. Habang nag-uusap sila, may narinig silang boses na nagsabing lumabas sila ng hardin. Paglabas nila, agad silang natulala. Sa harapan nila ay isang napakalawak na hardin na puno ng namumulaklak na Lotus of Love. Labis silang nagulat dahil napakabihira ng bulaklak na iyon. May ilang tao pangaraw na hindi nakakakita nito kahit minsan sa buong buhay nila. Ngunit ngayon, isang buong hardin ang nasa harapan nila. Napansin din nila ang simbolo ng pag-ibig na nakaukit sa bawat tangkay ng bulaklak. Habang abala sila sa pagtingin, biglang lumitaw si Madoc sa kanilang likuran. Tinanong niya kung nagustuhan ba nila ang hardin. Agad yumuko ang mga pantas nang malaman nilang kaharap nila ang Absolute Master ng Central Plains. Ipinaliwanag ni Madoc na namukadkad ang Lotus of Love dahil sa pagmamahalan nila ni Huayon, ngunit nang mamatay si Huayon, namatay rin ang bulaklak, at ilang araw lang ang nakakalipas, muli itong nabuhay. Nagulat ang lahat matapos marinig iyon. Para sa kanila, imposibleng mangyari iyon. Pagkatapos ay nagsalita ang isang matandang pantas, sinabi niyang may isa lamang posibleng paliwanag. Sa isang iglap, agad na lumapit si Madoc sa matanda at hiniling na ipaliwanag nito ang kanyang ibig sabihin. Kinakabahang sinabi ng matanda na maaaring reincarnation ang dahilan. Ayon sa kanya, posible raw na isinilang muli si Huayon sa ibang lugar. Nanlamig ang tingin ni Madoc habang nagtatanong kung totoo ba iyon. Sumagot naman ang matanda na wala siyang maisip na ibang dahilan kung bakit muling namukadkad ang Lotus of Love. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling nagkaroon ng pag-asa si Madoc. Kahit nasakop niya ang buong Central Plains, wala pa ring laman ang kanyang puso dahil wala si Huayon sa kanyang tabi. Ngunit ngayon, naniwala siyang may pagkakataon pa silang magkita muli. Tinanong niya ang matandang pantas kung paano niya mahahanap si Huayon. Ipinaliwanag ng matanda na mahina raw kumikislap ang Lotus of Love kapag malapit sa isa't isa ang dalawang taong tunay na nagmamahalan. Kapag nakita na niya si Huayon, magniningning muli ang bulaklak. Doon naalala ni Madoc na minsan na niyang nakita ang bulaklak na kumikislap noon, ngunit hindi niya iyon pinansin. Hindi niya alam na may tinatago palang lihim ang Lotus of Love. Ipinaliwanag din ng matanda na mahirap dalhin palagi ang isang buhay na bulaklak kaya iminungkahi nitong gawing alahas ang Lotus of Love upang madala ito kahit saan. Agad na ipinagkatiwala ni Madoc sa matanda ang lahat ng paghahanda at sinabi nitong aalis sila pagkalipas ng 10 araw upang hanapin si Huayon. Bilang kapalit, nangako siyang bibigyan ng malaking gantimpala ang lahat kapag naging matagumpay ang kanilang misyon. Pagkatapos noon, bumalik si Madoc sa kanyang silid at tahimik siyang tumingin sa labas ng bintana habang mahigpit na hawak ang Lotus of Love. Hindi siya makapaniwalang nagkaroon siyang muli ng pag-asa matapos ang napakahabang panahon. Nangako siya sa sarili na hahanapin niya si Huayon kahit saan pa ito naruroon. At mahina nitong sinabi na hintayin mo ako, Huayon. Lumipat ang eksena sa isang barkong naglalayag sa gitna ng malawak na dagat. Sa loob nito, tahimik na nakatingin si Madoc sa isang lumang mapa. Isa-isa niyang sinuri ang mga lugar na napuntahan na niya at napagtanto niyang iisang lugar na lamang ang hindi niya pa nararating, ang Hainan. 3 taon at 5 buwan na ang lumipas mula nang simulan niya ang paghahanap kay Huayon, hinanap niya ito sa buong Central Plains ngunit ni anino nito ay wala siyang nakita. Sa loob ng mahabang panahong iyon, lalo pang lumakas si Madoc. Mula sa Transformation Realm, umabot siya sa Profound Realm at 2 beses pang sumailalim sa ganap na Metamorphosis. Habang hawak ang kanyang hiyas, naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Huayon. Noon, galit na hinampos ni Madoc ang mesa habang pinipigilan si Huayon sa pag-alis, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nitong pumunta sa negosasyon. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Huayon na mismong ama niya ang dadalo rito. Naniniwala siyang mas mauunawaan ng kanyang ama ang tunay nilang layunin kung siya mismo ang haharap dito. Nag-aalala si Madoc dahil pakiramdam niya ay isa lamang itong patibong. Pero nakiusap si Huayon at sinabi nitong gusto niyang pagkatiwalaan ang kanyang ama kahit minsan lang. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, napabuntong hininga si Madoc at pumayag din. Ngunit nagbabala siya rito na bumalik agad kapag may kakaibang nangyari. Masayang ngumiti si Huayon bago inilabas ang isang kwintas mula sa kanyang damit. Sinabi niyang iyon ay alaala mula sa kanyang yumaong ina.
Ayon dito, may kakaibang kapangyarihan ang kwintas. Anuman ang mangyari, babalik daw ito sa taong pinagbigyan nito. Ibinigay niya ang kwintas kay Modok at sinabing palagi siyang ibabalik nito sa kanyang tabi. Ngumiti pa siya habang pinapangakuan si Modok na hinding-hindi niya ito iiwan. Ngunit habang inaalala iyon, napagtanto ni Modok na sana ay pinigilan na lang niya ito noon. Habang nagpapahinga sa barko, bigla niyang narinig ang mga sigawan ng mga tao sa itaas. Agad siyang lumabas at nakita ang lahat na desperadong kumakapit habang malakas na inuuga ng bagyo ang barko. Hindi inaasahan ni Modok ang biglaang paglitaw ng napakalakas na unos. Maya-maya, napansin niyang dumilim ang paligid dahil sa napakalaking alon na papalapit sa kanila. Mabilis niyang binalutan ng protective chi ang kanyang katawan at ginamit ang teknik na 1,000-pound hammer upang manatiling matatag ang kanyang paa. Nang hamampas ang alon, maraming tao ang nahulog sa dagat. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga sigaw habang pilit silang lumulutang sa gitna ng malalakas na alon. Isang batang babae at ang kanyang ama ang desperadong sumisigaw para sa inang tinangay ng tubig. Hindi nagatubili si Modok at gamit nito ang telekinetic grasp, pinalutang niya ang mga kahoy na tabla sa paligid at ipinadala ang mga ito sa dagat upang sagipin ang mga nalunod. Ngunit bago pa niya sila maiahon, may sumigaw na paparating na naman ang isa pang alon. Paglingon ni Modok, nakita niya ang mas malaking alon na tila kayang wasakin ang buong barko. Nawalan ng pag-asa ang mga tao, ang iba ay napaiyak habang mahigpit na kumakapit sa anumang mahawakan nito. Agad na naisip ni Modok na hindi nakakayanin ng barko ang isa pang hampas, kaya dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang espada at pagkabunot niya rito, agad kumalat ang matinding lamig sa paligid. Hindi maintindihan ng mga tao kung bakit tila nagyayelo ang hangin. Balak sana niyang gamitin ang teknik na freezing ice wind upang e-freeze ang dambuhalang alon. Ngunit bago pa niya ito magawa, biglang nagliwanag ang kanyang hiyas. Nagulat si Modok nang may nakakasilaw na liwanag na bumaba mula sa langit at tumama mismo sa kanya. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang unti-unti siyang lumulutang sa ere. At sa isang iglap, bigla siyang naglaho. Kasabay ng pagkawala niya, bigla ring naglaho ang bagyo. Hamupa ang malalakas na alon at lumino ang kalangitan na parabang walang nangyari. Hindi maintindihan ng lahat ang kanilang nasaksihan. Pagmulat ni Modok, nagulat siyang makita ang sarili sa loob ng isang masikip na karwahe. Nitong-nito ito dahil ilang sandali lang ang nakalipas ay nasa gitna siya ng dagat at nakikipaglaban sa bagyo. Habang pilit niyang inuunawa ang nangyari, may narinig siyang malalakas na sigaw sa labas. Paglabas niya ng karwahe, nakita niya ang mga tao na takot habang tumatakbo palayo sa dambuhalang mga lamok. May ilan sa mga ito ang nahuli at malubhang nasugatan ng mga halimaw na insekto. Sa di kalayuan, dalawang babae ang nagtatago sa likod ng puno habang nanginginig sa takot. Tinawag sila ng isang lalaking may hawak na kutsilyo na sina Sevina at Annie. Sinabi naman ng binatang nasa tabi nito na susubukan nila silang iligtas. Sa sandaling iyon, sumabog ang karwahe. Ginamit ni Modok ang kanyang enerhiya upang wasakin ito at durugan ang ilang higanting lamok na nakapaligid doon. Napalingon ang lahat dahil sa malakas na ingay, nagulat ang leader ng grupo nang makitang wasak ang mamahalin nilang first-class carriage. Pagkawala ng alikabok, nakita nila si Modok na nakatayong kalmado sa gitna ng mga durog na kahoy. Inakala muna ni Modok na nasa ibang bahagi lamang siya ng Central Plains. Ngunit nang tingnan niya ang mga tao sa paligid, napansin niyang kakaiba ang kanilang pananamit at itsura. Naisip niyang baka nasa banyagang lugar siya. Ngunit nang tumangala siya sa himpapawid, doon siya tuluyang natigilan. May mga dambuhalang langaw na lumilipad sa taas, at doon nagsimulang mapagtanto ni Modok na hindi na siya nasa mundong nakasanayan niya. Hindi makapaniwala si Modok sa laki ng mga langaw na nasa harapan niya. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong kalalaking insekto. Dahil sa kakaibang hitsura ng mga tao at sa mga dambuhalang halimaw na lumilipad sa paligid, nagsimula siyang mag-isip kung nasaan ba talaga siya. Biglang sumugod ang isa sa mga higanting langaw upang atakihin siya. Ngunit napakadali lamang nitong naiwasan ni Modok. Kaagad niyang ginamit ang teknik na Divine White Ice Palm at pinakawalan ng malamig na enerhiya patungo sa halimaw. Sa isang iglap, nagyelo ang dambuhalang langaw bago tuluyang nabasag sa maliliit na piraso ng yelo. Hindi makapaniwala si Modok na isang simpleng hayop lamang ang maglalakas loob umatake sa tao dahil lang lumaki ito ng kaunti.
Para sa kanya, hindi mapapatawad ang ganoong asal, agad niyang tinipon ang kanyang enerhiya at sumugod sa natitirang mga halimaw. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagyelo ang lahat ng dambuhalang langaw sa paligid. Makalipas ang ilang segundo, isa-isang sumabog ang mga ito at naging maliliit na tipak ng yelo. Para kay Modok, sapat na iyon upang tapusin ang mga hamak na insektong iyon. Samantala, natulala naman ang mga mangangalakal sa lakas na ipinakita ni Modok. Maya-maya, lumapit ang leader ng grupo at sinubukang kausapin si Modok. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Edmund Roel at sinabi niyang siya ang pinuno ng Raw Merchant Association. Yumuko si Edmund bilang pasasalamat sa pagliligtas ni Modok sa kanilang samahan, at tinawag pa niya itong isang magic swordsman at tinanong ang pangalan nito. Ngunit wala ni isang salita ang naintindihan ni Modok. Kahit ganoon, naisip niyang nagpapasalamat lamang ang lalaki base sa kilos nito. Sinabi ni Modok na hindi niya naiintindihan ang wikang banyaga kaya tinanong niya kung may kahit isang tao roon na marunong magsalita ng wika ng Central Plains. Ngunit mukhang wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi sa kanyang sinasabi. May sinabi si Edmund sa lalaking may suot na salamin habang patuloy na sinusubukan ni Modok na ipaliwanag ang kanyang sarili. Habang iniisip niya kung paano sila magkakaintindihan, may isang lalaki na mabilis na tumakbo papunta kay Edmund at may iniabot na singsing. Nagtaka si Modok kung ano ang gamit ng singsing na iyon, kinuha ni Edmund ang singsing at nagsimulang mag-cast ng spell. Isinuot niya ito habang gumagawa ng kakaibang pose upang matapos ang mahika. Nagulat si Modok sa kakaibang galaw ng matanda. Pagkatapos gawin iyon, agad siyang tinanong ni Edmund kung naiintindihan na ba niya ang kanyang sinasabi. Labis na nagulat si Modok nang mapagtanto niyang malinaw na niyang naiintindihan ang salita ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na bigla na lamang siyang nakakapagsalita at nakakaintindi ng banyagang lengguwahe. Kaagad niyang tinanong si Edmund kung kapangyarihan ba iyon ng singsing. Nagulat naman si Edmund nang marinig ang tungkol sa Central Plains at muli nitong ipinakilala ang sarili at nagpasalamat kay Modok sa pagliligtas sa kanila. Tinawag niya itong Sir Magic Swordsman at muling tinanong ang pangalan nito. Ipinakilala ni Modok ang sarili ngunit sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang isang Magic Swordsman. Mas lalo pang nagulat si Edmund kaya ipinaliwanag nito na ang Magic Swordsman ay isang taong gumagamit ng espada at mahika ng sabay, katulad ni Modok. Ngunit nagtaka si Modok at tinanong kung ano ba talaga ang magic. Hindi makapaniwala si Edmund sa kanyang narinig. Nakita mismo ng lahat kung paano gumamit si Modok ng kapangyarihan ng yelo, ngunit hindi raw nito alam kung ano ang magic. Dahil doon, nagsimula siyang magtaka kung saan ba talaga nanggaling ang lalaking nasa harapan niya. Napansin ni Modok na tila nawawala sa pag-iisip si Edmund kaya tinawag niya ito. Ngunit lalo lamang nena si Modok nang makita niyang hindi siya agad sinasagot. Lumapit siya kay Edmund at itinaas ang kanyang kamay, unti-unting kumalat ang malamig na enerhiya mula rito habang pinipilit niyang pasagutan agad ang matanda. Kinabahan naman si Edmund nang makita iyon. Napagtanto niyang delikado ang lalaking nasa harapan niya at tila wala itong takot gumawa ng gulo. Dahil doon, nagpasya siyang ipaliwanag na lamang ang lahat kaysa galitin pa si Modok. Ayaw niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag tuluyan itong nagwala kaya sinabi niyang ipapaliwanag niya ang lahat at pinakalma muna si Modok. Pagsapit ng gabi, magkatabi silang nakaupo sa harap ng apoy habang nag-uusap. Nagulat si Modok nang malaman niyang may tinatawag na magic sa lugar na iyon. Unti-unti niyang napagtanto kung gaano pala kalawak ang mundo. Samantala, nakahinga naman ng maluwag si Edmund dahil kumalma na rin sa wakas si Modok. Pagkatapos noon, tinanong ni Edmund kung ano ba ang tinutukoy nitong Central Plains. Nagulat si Modok sa tanong na iyon, tinanong niya ang matanda kung hindi ba nito alam kung nasaan sila ngayon. Ngunit hindi agad naintindihan ni Edmund ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Modok na imposibleng hindi alam ng isang tao ang Central Plains kung nasa Central Plains mismo sila. Dahil doon, lalo lamang naniwala si Edmund na may problema sa pag-iisip si Modok. Kaagad niyang ipinaliwanag na wala sila sa Central Plains, sinabi niyang nasa isang kagubatan sila na papunta sa kabisera ng Drake Kingdom na tinatawag na Barhan. Nagulat si Modok dahil ngayon lang niya narinig ang pangalang Drake Kingdom. Tinanong pa niya si Edmund kung ulyanin na ba ito kahit hindi pa naman ganoon katanda. Nina si Edmund nang tawagin siyang ulyanin ng isang estrangherong tila baliw.
Agad niyang sinabi na 50 taong gulang pa lamang siya at siya pa nga ang nag-aalala kay Madoc dahil pilit nitong sinasabing nasa Central Plains sila. Nagalit si Madoc nang marinig yun, itinuro niya ang isang puno at sinabi kay Edmund na maaari nila tanungin ang batang nagtatago roon. Dahan-daang lumabas ang batang si Leo nang mapansing nahuli na siya. Tinanong ni Edmund si Leo kung bakit ito naroon, ngunit agad namang pinagsalita ni Madoc ang bata. Direkta niyang tinanong kung nasa Central Plains ba sila o nasa Drake Kingdom. Hindi agad nakasagot si Leo kaya nagtaka si Madoc kung bakit ito nananahimik. Ipinaliwanag ni Edmund na hindi naiintindihan ng bata ang kanyang salita. Pagkatapos noon, hinubad ni Edmund ang kanyang singsing at ipinahiram ito kay Madoc. Sinabi niyang isuot niya iyon at isigaw ang salitang interpret language. Sa totoo lang, ayaw sana ni Edmund ipahiram ang mamahaling artifact na iyon sa isang lalaking tila baliw, ngunit hindi niya rin matanggap na tinatawag siyang ulyanin ni Madoc. Isinuot ni Madoc ang singsing at ginawa ang sinabi ni Edmund. Sa sandaling binigkas niya ang interpret language, may iba't ibang simbolo na lumitaw sa paligid niya. At maya-maya lamang, napagtanto niyang naiintindihan na niya ang wika ng mga banyaga. Namangha si Madoc sa kapangyarihan ng magic. Pagkatapos noon, hinarap niya si Leo at tinanong ang pangalan nito. Matapat namang sumagot ang bata kay Madoc. Muli niyang tinanong si Leo kung nasa Central Plains ba sila o nasa Drake Kingdom. Nagtaka naman si Leo at tinanong kung ano ba ang Central Plains. Ipinaliwanag ng bata na nasa kagubatan sila papunta sa Barhan. Labis na nagulat si Madoc nang marinig yun, tinanong pa niya ang bata kung nagiging ulyanin na rin ba ito. Hinala niya ay tinuruan lamang ito ni Edmund kung ano ang sasabihin. Ngunit agad namang itinanggi iyon ni Edmund. Sinabi nitong maaari pang tanungin ni Madoc ang iba pang miyembro ng Merchant Association kung nagdududa siya. Dahil sa reaksyon ni Edmund, napagtanto ni Madoc na hindi ito nagsisinungaling. Doon niya naalala ang kakaibang nangyari kanina. Naalala niyang nakikipaglaban siya sa isang napakalakas na bagyo sa gitna ng dagat. Ngunit nang muling magmulat ang kanyang mga mata, nasa loob na siya ng isang karwahe. At doon tuluyang napagtanto ni Madoc na tila nadala siya sa ibang mundo sa pamamagitan ng teleportation. Nang mapagtanto iyon ni Madoc, nakaramdam siya ng bahagyang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis din itong nawala, nagtaka siya sa kakaibang pakiramdam na nanggagaling sa kanyang dantian. Tinanong siya ni Edmund kung naniniwala na ba siya ngayon. Napansin ni Madoc na kakaiba ang enerhiya sa lugar na iyon. Malinis, puro, at higit na mas malakas kaysa anumang naramdaman niya noon. Dahil dito, agad niyang naisip na may mali. Tumayo siya at tahimik na naglakad papasok sa kagubatan upang siyasatin ang paligid. Nagulat si Edmund nang makita siyang umalis at agad niya itong tinawag, ngunit hindi lumingon si Madoc. Habang papalalim siya sa kagubatan, lalo niyang naramdaman ang siksik na enerhiya ng lugar. Doon niya tuluyang nakumpirmang wala na siya sa Central Plains. Mabilis na tumalon si Madoc palabas ng kagubatan at habang nasa ere, tinipon niya ang kanyang enerhiya at mariin itong kinompres. Pagkatapos ay pinadaloy niya ito sa buong nitong katawan. Agad niyang napansin na dumugle ang chi na naiipon sa kanyang dantian. Tahimik siyang bumaba sa lupa habang iniisip kung bakit siya napunta sa lugar na iyon, imbes na sa Central Plains. Habang nag-iisip siya, biglang lumabas mula sa kanyang damit ang kwintas na suot niya. Napatingin siya rito at naalala ang sinabi ng kanyang minamahal noon. Ayon dito, ang kwintas ay may kakayahang bumalik sa taong nagbigay nito. Dahil doon, naniwala si Madoc na hindi aksidente ang pagpunta niya rito. Naniniwala siyang ipinadala siya sa mundong ito upang hanapin si Huayon. Napangiti siya sa kanyang naisip, sinabi niya sa sarili na siguradong buhay si Huayon at nasa lugar lang na ito. Samantala, sa kampo, tinanong ng isa sa mga tauhan ni Edmund kung saan pumunta ang bago nilang bisita. Napailing lamang si Edmund at sinabing hindi niya alam. Dagdag pa niya, hindi raw madaling hulaan ang iniisip ng lalaking iyon. Sakto namang biglang lumitaw si Madoc sa harapan nila at sinabi nito kay Edmund na may kailangan lamang siyang tingnan. Pagkatapos ay sinabi niyang may nais siyang itanong. Napansin ni Edmund na nakangiti si Madoc, ngunit sa halip na gamaan ang pakiramdam niya, lalo siyang kinabahan. Tinanong ni Madoc kung nagsasabi ba ng totoo si Leo tungkol sa Drake Kingdom. Agad namang sumagot si Edmund na totoo ang sinabi nito. Ipinaliwanag pa niyang malapit na nilang marating ang Barhan kapag nagpatuloy sila sa paglalakbay.
Tinanong ni Madoc kung ano ang barhan, nagulat ang isang batang lalaki na nasa tabi ni Edmund. Tinanong nito si Madoc kung talagang wala itong alam tungkol sa lugar na iyon. Nagtanong pa siya kung buong buhay ba itong nagsanay lamang sa kabundukan. Sinabi ng bata na marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga kakaibang martial artist na namumuhay ng hiwalay sa mundo. Ngayon lang daw siya nakakita ng isa sa totoong buhay. Nagpa siya si Madoc na sumang-ayon na lamang sa paliwanag ng bata. Sinabi niyang matagal siyang nagsanay sa kabundukan at ngayon lamang siya bumaba upang makita ang mundo. Dahil doon, wala raw siyang alam tungkol sa mga kaharian at lugar sa paligid. Sa totoo lang daw, ngayon lamang narinig ni Madoc ang pangalang Drake Kingdom at Barhan. Napansin din niya na kakaiba ang kulay ng mata ng ilang tao sa paligid, kaya inakala niyang baka nasa lupain siya ng Western Barbarians na minsan na niyang narinig noon. Tuwang-tuwa ang bata nang marinig ang sagot niya. Tinawag niya si Madoc na Sir Magic Swordsman at inalok niya itong turuan tungkol sa lugar. Tinanggap naman iyon ni Madoc at naglakad pasulong ang bata at sinabing sumunod siya. Habang naglalakad sila, tinanong ni Madoc ang pangalan nito. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Luffy. Samantala, hindi maintindihan ni Edmund kung bakit biglang naging palakaibigan ang nakakatakot na lalaki. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nasa isip ni Madoc. Habang magkasama sila, maraming bagay ang itinuro ni Luffy kay Madoc tungkol sa mundong iyon at sa wikang ginagamit ng mga tao. Doon napagtanto ni Madoc na hindi lamang siya napunta sa ibang lupain kundi nasa ganap siyang ibang mundo. Kakaiba ang hugis ng kontinente at maging ang mga sulat ay wala siyang maihalintulad. Hindi rin tao lamang ang nabubuhay sa mundong iyon. May mga elf, dwarf, at mga nilalang na tinatawag na beastman. Ngunit ayon kay Luffy, ang pinakamakapangyarihan daw sa lahat ay ang mga dragon. Ngunit para kay Madoc, parang malalaking butiking may pakpak lamang ang mga ito. Natuto rin siya tungkol sa warp magic at magic circles. Ipinaliwanag ni Luffy na tanging mga 5th circle mage pataas lamang ang kayang gumamit ng warp magic. Gumuguhit sila ng magic circle sa lupa at gumagamit ng spell upang makapaglakbay sa ibang lugar. Habang mas malakas ang mage, mas malayo ang kaya nitong puntahan gamit ang warp magic. Para kay Madoc, napakahirap unawain ang konsepto ng magic. Habang iniisip niya iyon, tumangala siya sa kalangitan at napaisip kung ano pang klaseng bagay ang mayroon sa mundong ito. Ngunit bigla siyang natigilan, may napansin siyang kakaiba sa langit. 3 buwan ang nakasabit sa itaas nila, hindi niya kailanman inakalang may ganitong tanawin na maaaring umiral. Nagtaka siya kung si Huayon nga ba talaga ang dahilan kung bakit siya napunta sa mundong iyon. Habang nag-iisip siya, biglang may sumigaw. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ng kampo at nakita niyang may kaguluhan doon. May isang babaeng nagngangalang Sevina na may hawak na kutsilyo habang hawak-hawak si Annie. Sumisigaw siya at binabalaan ang lahat na huwag lalapit. Nagmamakaawa naman ang mga mangangalakal na kumalma siya. Hindi maintindihan ni Madoc ang nangyayari kaya agad siyang lumapit. Sinubukan ng lalaking may salamin na si Charles na pakalmayan si Sevina at sinabi nitong pagdating nila sa kabisera ay makakahanap sila ng mga mage na makakatulong sa kanila. Nangako pa siyang hihingi siya ng tulong kay Edmund kung kinakailangan. Ngunit umiling si Sevina at sinabi nitong hindi ganoon kadali ang sitwasyon nila. Ipinaliwanag niya na may assassin bug egg na nakabaon malapit sa kanilang puso. Ayon sa kanya, anumang oras ay maaaring mapisa ang itlog at maging larvae at kapag nangyari iyon, pupunitan sila nito mula sa loob. Tinanong niya si Charles kung may healer bang kayang gamutin ang ganoong kondisyon. Hindi naman agad nakasagot si Charles. Habang umiiyak, sinabi ni Sevina na mas mabuti pang mamatay silang buo ang katawan kaysa hintiyang mapunit sila ng buhay. Itinaas niya ang kutsilyo upang saksakin si Annie ngunit bago pa niya magawa iyon. Nagsalita si Madoc at pinatigil niya si Sevina at sinabing naiintindihan na niya ang sitwasyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at gamit lamang ang kanyang enerhiya ay inagaw niya ang kutsilyo mula rito. Hindi man lang napansin ni Sevina kung paano iyon nangyari. Lumapit si Madoc sa 2 babae at pinaupo sila. Sinabi niyang sisimulan niya agad ang paggamot. Nagulat si Edmund at tinanong kung marunong din ba siya ng healing magic. Ngunit sinabi ni Madoc na wala siyang alam na magic ngunit may ilang healing techniques lamang daw siyang natutunan noon. Pagkarinig doon, nakahinga ng maluwag sina Edmund at Charles. Lumapit si Edmund at Team na nakiusap na iligtas niya ang 2 babae. Sinabi pa niyang handa siyang magbayad kahit wala siyang gaanong pera.
Ngunit sinabi ni Modok na tutulungan niya ang mga ito kahit hindi siya pakiusapan. Pagkatapos ay pina-address niya ang lahat upang makapagsimula na siya. Inutusan naman ni Edmund ang kanyang mga tauhan na lumayo. Lumapit si Modok kina Sevina at Annie at sinabi niyang huwag silang kabahan at tiniyak niyang hindi magtatagal ang proseso. Sinabihan niya silang ipikit ang kanilang mga mata at mag-relax. Tahimik namang sinunod ng dalawa ang kanyang utos at pagkatapos ay ginamit ni Modok ang kanyang enerhiya upang suriin ang kanilang mga katawan. Agad niyang naramdaman na malapit sa kanilang puso ang mga insekto. Ngunit habang mas lalo niyang sinusuri ang loob ng kanilang katawan, may natuklasan siyang nakakagulat. Hindi lamang pala malapit sa puso ang mga insekto. Nasa loob mismo ng kanilang mga puso ang mga ito. Napansin ni Modok na hindi pa napipisa ang mga itlog ng assassin bug. Kaya maingat niyang kinontrol ang kanyang enerhiya at dahan-dahang sinunog ang mga itlog nang hindi naaapektuhan ang puso ng dalawang babae. Bahagyang nagliwanag ang dibdib ni Sevina at Annie habang nagpapatuloy ang paggamot. Ilang sandali pa ang lumipas bago napadighay ang dalawa. Tumayo si Modok at kalmadong sinabi na tapos na ang problema nila. Nagulat sina Sevina at Annie sa kanilang narinig at hindi sila makapaniwalang ganoon lang kadaling nawala ang bug eggs na matagal nilang kinatatakutan. Tinanong nila si Modok kung totoo ba talaga ang sinabi niya. Tumango naman ang ating bida at tiniyak na tuluyan na niyang nawasak ang mga itlog ng assassin bug. Sinabi rin niyang wala silang dapat ipag-alala dahil hindi magkakaroon ng side effects ang paggamot nito. Pagkarinig nito, halos hindi makapaniwala sina Edmund at ang iba pang kasama nito. Agad na lumapit si Edmund at tinanong kung ligtas na ba talaga sina Annie at Sevina. Bahagyang nagtaka si Modok kung bakit tila nagdududa pa rin ang merchant. Muli niyang sinabi na maayos na ang kalagayan ng dalawang babae kaya dahil dito, yumuko sina Sevina at Annie bilang pasasalamat. Duhaan pang sinabi ni Sevina na si Modok ang nagligtas sa kanilang buhay. Maging ang ibang tao sa caravan ay yumuko rin bilang paggalang at pasasalamat. Bahagya lamang iwinagayway ni Modok ang kanyang kamay at sinabing hindi na nila kailangang gawin iyon. Nang gabing iyon, tahimik na nagpapahinga si Modok sa ilalim ng isang puno. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya inasahang magiging ganoon kapagod ang araw nito. Hinawakan niya ang kwintas na suot niya at mahinang sinabi na namimiss niya ang kanyang minamahal sa mga ganitong pagkakataon. Pagkatapos ay tumungala siya sa kalangitan at tahimik na nagdasal na sana ay makita niya agad si Huayon. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay patungong Barhan. Dahil sa sobrang init ng panahon, tinanggal ni Edmund ang kanyang jacket at ipinatong ito sa kanyang ulo. Habang naglalakad, paulit-ulit siyang nagrereklamo tungkol sa init. Maging si Modok ay kinailangang itali ang kanyang buhok dahil sa tinding sikat ng araw. Talagang nakakapasong init ang bumabalot sa paligid. Habang naglalakad sila, lumapit si Luffy at inabutan si Modok ng bote ng tubig. Nagpasalamat naman si Modok at tinanggap iyon. Ngunit nang hawakan niya ang bote, napansin niyang maligamgam ang tubig. Kaya lihim siyang naglabas ng malamig na enerhiya at pinadaloy iyon sa loob ng bote. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging malamig ang tubig niya. Doon lang nasiyahan si Modok, napansin naman ni Luffy ang kakaibang reaksyon niya kaya tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Sa halip na sumagot, inilapit ni Modok ang bote sa mukha ng bata. Nagulat si Luffy nang maramdaman niyang malamig ang bote, sinabi ni Modok na inumin niya daw ito. Agad namang tinanggap iyon ni Luffy habang nagtataka kung paano lumamig ng ganoon ang tubig. Ngunit nang inumin niya ito, agad siyang namangha. Malamig at sobrang presko ng tubig at may kasama pa itong maliliit na tipak ng yelo. Biglang lumiwanag ang mukha ng bata matapos makainom sa pinagyelong tubig ni Modok. Sa gitna ng matinding init, para sa kanya ay para siyang nabuhay muli. Napangiti si Modok nang makita ang reaksyon nito at tinanong nito si Luffy kung masarap daw ba. Masayang-masayang tumango ang bata bago naglabas ng isa pang bote ng tubig. Habang nakangiti, nakiusap ito kay Modok na palamigan din ang isa pa niyang bote. Wala namang nakitang problema si Modok doon at sa isip niya, malaki na rin ang naitulong ni Luffy sa kanya simula nang magkakilala sila. Kaya iniunat niya muli ang kanyang kamay at mabilis na pinalamig ang pangalawang bote. Mas lalong natuwa si Luffy matapos makita iyon. Ngunit habang pinapanood ni Modok ang bata, napansin niyang napapalibutan na pala siya ng ibang tao sa caravan. Isa-isa nilang inilabas ang kani-kanilang bote ng tubig habang nakikiusap na palamigan din ang mga iyon.
Gusto rin nilang matikman ang malamig na tubig na ininom ni Luffy. Hindi naman iyon mahirap para kay Modok, pero alam niyang baka lalo lang siyang mapagod kapag pinagbigyan niya silang lahat. Samantala, napansin ni Edmund ang kumpulan ng mga tao kaya lumapit siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Tinanong niya ang isa sa kanyang mga tauhan tungkol sa gulo. Agad namang sinabi ni Luffy na gumawa si Modok ng malamig na tubig gamit ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag din niyang gusto ng lahat na makatikim ng ganoong klaseng tubig kaya napatingin si Edmund kay Modok na parang hindi ito makapaniwala. Pagkatapos ay tinawag niya ito, tinanong naman ni Modok kung may problema daw ba. Sa ikinagulat ng lahat, biglang lumuhad si Edmund habang inaabot ang sarili niyang bote ng tubig at sinabi nitong gusto rin niyang makatikim ng malamig na tubig. Bahagyang nagulat si Modok sa reaksyon ng merchant. Pero dahil wala naman siyang dahilan para tumanggi, kinuha niya ang bote at mabilis itong pinalamig. Agad nagpasalamat si Edmund bago sabik na ininom ang tubig. Pagkatapos ng ilang lagok, biglang nagbago ang ekspresyon niya, napansin iyon ni Modok kaya agad niyang tinanong kung may mali daw ba. Ngunit imbes na magalit, biglang ngumiti ng malaki si Edmund. Sinabi nitong ang yelo ni Modok ang pinakamasarap na natikman niya sa buong buhay niya. Ipinaliwanag pa niyang marami na siyang natikmang yelo sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Ngunit ngayon lang siya nakatikim ng ganoon kapurong yelo. Para sa kanya, ibang level ang malamig na tubig na ginawa ni Modok. Hindi naman agad naintindihan ni Modok ang ibig sabihin nito. Sa isip niya, simpleng pagpapalamig lamang naman ang ginawa niya. Kaya tinanong niya si Edmund kung bakit naiiba ang lasa ng yelo niya. Ipinaliwanag naman ng merchant na karamihan sa mga mage ay gumagamit ng cold mana upang gawing yelo ang tubig. May ilan ding kumukuha ng moisture mula sa hangin para makagawa ng yelo. Pero dahil gumagamit sila ng mana, nahahaluan ng impurities ang yelo. At dahil magkakaiba ang mana ng bawat mage, napakahirap makagawa ng tunay na purong yelo. Kaya ayon kay Edmund, napaka-espesyal ng yelong ginawa ni Modok. Doon lamang naintindihan ng ating bida kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng mga tao. Hindi siya makapaniwalang simpleng yelo lang ay sapat na upang mapasaya ng ganoon ang isang buong caravan. Halos maawa pa siya sa kanila. Dahil nasa magandang mood siya, nagpa siya si Modok na gumawa pa ng mas maraming yelo para sa lahat. Ngunit bago pa siya makakilos, bigla siyang tinawag ni Edmund. Sinabi nito na Sir Magic Swordsman, napatingin si Modok sa kanya at tinanong kung may problema ba. Ngumiti si Edmund habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi nitong may gusto siyang e-propose kay Modok. Makalipas ang ilang araw, abalang-abala si Charles sa pag-uutos sa mga tauhan ng Merchant Association. Isa-isang nagbubuhat ang mga lalaki ng mga timba na puno ng tubig habang sinasabihan niya silang dalhin ang mga iyon sa likod ng tindahan. Sa likuran naman, tahimik na nakatayo si Modok habang iniipon ang kanyang malamig na enerhiya. Dahan-dahan niyang pinalamig ang mga timba sa kanyang harapan hanggang sa tuluyang maging matitigas na bloke ng yelo ang tubig sa loob ng mga iyon. Namangha ang mga mangangalakal nang makita iyon. Agad silang nagpalakpakan bago mabilis na binuhat ang mga timba upang ihanda para sa bentahan. Habang pinapanood sila ni Modok, hindi niya maiwasang isipin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ilang araw ang nakalipas, nagulat siya matapos marinig ang alok ni Edmund. Ipinaliwanag ng merchant na nais niyang buhayin muli ang bumabagsak nilang Merchant Association gamit ang yelong kayang gawin ni Modok. Halatang kinakabahan pa ito habang nagsasalita, paulit-ulit pang binanggit ni Edmund kung gaano kasarap at kapresko ang yelo kaya agad napansin ni Modok na may plano talaga ang lalaki. Ayon kay Edmund, ang mga Fourth Circle Ice Mages ay mayayabang at hindi naman ganoon kaganda ang kalidad ng kanilang yelo, kaya gusto niyang pasukin ang merkadong iyon gamit ang mas mataas na kalidad na yelo ni Modok. Naramdaman naman ni Modok na wala namang masamang intensyon ang lalaki at gusto lang talaga nitong buhayin muli ang Merchant Association nila. Pero ayaw ni Modok na magtrabaho ng libre kaya agad siyang nakipag-usap tungkol sa hatian. Sinabi niyang magiging 70/30 ang porsyento nila sa negosyo. Nagtaka si Edmund kaya ipinaliwanag ni Modok na 70% ng kita ang mapupunta sa kanya dahil siya ang gumagawa ng yelo, habang 30% naman ang para kay Edmund na siyang magbebenta nito. Hindi itinanggi ni Edmund na magandang alok yun dahil mabilis mabenta ang yelo, pero sinubukan pa rin niyang makipagtawaran. Ipinaliwanag niya na kailangan pa nilang gumastos para sa mga bagon, trabahador,
at mga mage na magpapanatiling malamig sa yelo habang dinadala sa ibang lugar. Dahil malaki ang magiging puhunan, tinanong niya si Modok kung maaari pang baguhin ang hatian. Madali namang pumayag si Modok at ginawang 60/40ths ang kasunduan nila. Nagulat si Edmund dahil hindi niya inasahang ganoon kadaling pumayag ang binata. Agad siyang kumuha ng kontrata at nagsimula silang mag-usap tungkol sa negosyo. Pumayag si Modok dahil nakita niyang magandang pagkakataon ito para matuto tungkol sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Bukod pa roon, mas mabilis lumago ang negosyo kaysa sa inaasahan niya. Habang inaayos nila ang ilang detalye, biglang sumugod si Charles sa silid habang hinihingal ito. Sinabi nitong kailangan daw agad lumabas ni Edmund, nagtaka sina Edmund at Modok kaya mabilis silang pumunta sa harap ng tindahan. Pagdating nila roon, nadatnan nila ang napakaraming tao na nagsisigawan. Lahat ay gustong bumili ng iced candy at yelo, may ilan pang nagmamakaawa na bentahan sila kahit maliit na halaga lamang. May isang lalaking nagpakilalang Arnold at sinabi nitong nanggaling pa siya sa Narrow City upang makipagkalakalan sa Merchant Association nila. Sinubukan ni Edmund na papilahin ang mga tao pero walang nakinig sa kanya. Patuloy lang ang sigawan kaya hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang mga ito. Bigla na lamang may malamig na boses na umalangaw sa isipan ng lahat. Sinabi nito na tumahimik daw sila. Nagulat ang lahat dahil malinaw nilang narinig ang tinig sa loob ng kanilang mga ulo. Agad napalingon si Edmund kay Modok dahil alam niyang siya lamang ang kayang gumawa noon. Malamig ang tingin ni Modok habang binabalaan ang mga tao, sinabi niyang kapag nag-ingay pa sila muli ay palalayasin niya silang lahat. Dahil sa nakakatakot niyang presensya, agad na natahimik ang buong lugar. Nang maging maayos ang paligid, ipinaliwanag ni Edmund na pangmaramihang bentahan lamang ang ginagawa nila sa ngayon. Humingi siya ng paumanhin sa mga taong nais bumili ng kaunti lamang at sinabing maaari silang magkaroon ng retail sales sa hinaharap. May ilan pa ring nagmakaawa dahil malayo raw ang kanilang pinanggalingan. Ngunit nang titigan sila ni Modok ng masama, agad silang natakot at kusa ng umalis. Pagkatapos noon, inayos ni Edmund ang mga natitirang mga ngalakal at isa-isang nagpakilala ang mga ito. Ang lalaking may eye patch ay mula raw sa Meiji Merchant Association. Ang isa naman ay nagpakilalang Benjamin, ang butler ng slave family. Habang ang morenong lalaki ay nagsabing kinatawan siya ng Arista family. Nagulat si Edmund dahil kabilang ang Meiji Merchant Association sa 10 pinakamalalaking merchant association sa buong kontinente. Hindi rin siya makapaniwalang may kinatawan ng prestihiyosong slave family sa harapan niya. Napagtanto niyang mas malaki pa sa inaasahan niya ang magiging kita nila. At alam niyang lahat ng ito ay dahil kay Modok. Kahit hindi pa ganap na bumabangon ang kanilang merchant association, ay malaki na agad ang pagbabago dahil sa binata. Ngumiti si Edmund at sinabihan si Modok na magpahinga muna. Tinanong naman ni Modok kung tapos na ba ang pinakaabalang oras. Sinabi ni Edmund na kaya na niyang asikasuhin ang natitira kaya maaari nang magpahinga si Modok. Tumalikod si Modok at binigyan siya ng good luck bago umalis. Habang pinapanood siyang umalis, nakaramdam ng kaunting hiya si Edmund dahil pinagtatrabaho niya ang binata. Ngunit kailangan niyang buhayin muli ang Merchant Association upang makapaghiganti. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya laban kay Duke Icarus at sa Akasa Merchant Association na sumire sa kanilang buhay. Sa isip ni Edmund, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang paghihiganti. Umaasa rin siyang mananatiling kakampi niya si Modok hanggang sa araw na iyon. Samantala, pagdating sa kanyang silid, agad tumalon si Modok sa kama. Ramdam na ramdam niya ang pagod na dala paggawa ng yelo. Dahil maayos na ang takbo ng negosyo at tuloy-tuloy ang kita, nagpasya siyang simulang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang minamahal. Habang nag-iisip siya, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, nakita niya si Savina. Agad gumaan ang pakiramdam ni Modok nang makita ang dalaga, napagtanto niyang oras na pala ng merienda. Pinapasok niya si Savina na may dalang malaking mangkok at ang laman nito ay ang bagong paboritong pagkain ni Modok, ang ice cream. Isa itong dessert na gawa sa yelo at prutas na aksidenteng naimbento ni Savina. Inilapag ng dalaga ang mangkok sa mesa habang nakangiti, nagpasalamat naman si Modok dahil muli siyang dinalhan nito ng merienda. Kumuha siya ng kutsara at agad tinikman ang ice cream. Malamig, matamis, at napakasarap ng lasa nito. Isang bagay na hindi niya kailanman natikman noon sa Northern Sea Palace. Dahil dito,
lubos niyang naintindihan kung bakit lalo pang sumisikat ang Merchant Association nila. Hindi niya namalayang naubos na pala niya agad ang buong mangkok. Dahil gusto pa niya ng isa, napilitan siyang lumabas kahit abala ang lahat ng tao sa tindahan. Ngunit pagdating niya sa harapan ng tindahan, may narinig siyang kaguluhan mula sa labas. Nakita niya si Savina na pilit inaayos ang pila ng mga customer, ngunit napangisi ang isang hambog na binata habang nakatingin sa dalaga. Mayabang nitong tinanong si Savina kung sino raw ba ang nagbigay sa kanya ng karapatang utusan ang mga maharlika. Napatingin si Madok sa grupo ng mga kabataang lalaki at nagsimulang magtaka kung sino ang mga ito. Naniniwala ang lalaking katabi ng matabang binata na hindi alam ni Savina kung sino silang tatlo. Kaya mayabang niya itong sinabihang tumahimik at ilabas agad ang ice cream. Samantala, itinuro naman ng matabang binata si Savina habang sinasabing marami silang narinig na balita patungkol sa ice cream ng Merchant Association kaya pumunta sila roon upang tikman ito. Ngunit binalaan pa niya ang dalaga na kapag hindi nila nagustuhan ang lasa nito, may kapalit iyon. Kalmado lamang na sumagot si Savina at ipinaliwanag niyang hindi sila nagbebenta ng ice cream sa mga taong sumisingit sa pila. Sinabi niyang kailangan pa rin nilang pumila tulad ng ibang customer. Lalong nagalit ang matabang binata matapos marinig iyon, hindi siya makapaniwalang gusto silang papilahin na parang ordinaryong tao lamang. Para sa kanya, nakakainsulto nang mapunta sila sa parehong lugar ng mga karaniwang mamamayan, at mas lalong nakakababa ng tingin ang pagpila kasama ng mga ito. Masama niyang tinitigan si Savina bago tinanong kung may death wish ba ito. Pero hindi natinag ang dalaga at diretsyo niyang sinabi na hindi sila nagsisilbi sa mga maharlika dahil lamang sa kanilang estado sa buhay. Nainis ang binata at tinanong kung sinusubukan ba siyang swayan ni Savina. Alam naman ni Savina na paprotektahan siya ni Madok kung may mangyaring gulo kaya hindi siya natakot magsalita. Sinabi niyang wala namang mali sa kanyang ginagawa dahil simpleng patakaran lamang ang kanyang sinusunod. Nang marinig iyon, agad nainis ang isa pang binata at tinawag niyang walang kwenta si Savina bago hinugot ang kanyang espada. Galit nitong tinanong kung gusto ba talaga nitong mamatay. Ngunit kahit nakita ang espada, hindi man lang umatras si Savina. Lalong nainis ang binata dahil sa reaksyon ng dalaga. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, hinawakan siya sa balikat ng pangatlo nilang kasama. Tinawag niya itong Samuel. May malamig na tingin ang binatang tila leader nila habang pinagsasabihan si Samuel na huwag gumawa ng padalos-dalos na bagay. Tinanong niya ito kung nais ba nitong pababain ang dignidad nilang mga maharlika. Agad kinabahan si Samuel nang makita ang malamig na tingin ng kanyang kasama kaya mabilis siyang humingi ng paumanhin rito. Pagkatapos noon, lumapit ang binatang leader kay Savina. Nanatiling malamig at mabigat ang kanyang titig habang sinasabing pumunta lamang sila roon upang matikman ang kanilang ice cream. Hindi nagustuhan ni Savina ang paraan ng pagtitig nito, para bang unti-unting nagyayalo ang kanyang katawan dahil sa mabigat na presensya ng binata. Hindi niya namalayang nagsimula na pala siyang manginig. Sinabi ng binata na ayaw niyang naghihintay kaya gusto niyang ilabas agad ni Savina ang ice cream. Nablangko ang isip ng dalaga habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nanginginig ang boses niya nang sabihin niyang maghintay lamang sila sandali. Sa pagkakataong iyon, may biglang tumawag kay Savina. Paglingon niya, nakita niya si Edmund, ipinaalala ng merchant na hindi sila nagbebenta ng ice cream sa mga taong sumisingit sa pila. Tinanong pa niya si Savina kung nakalimutan na ba nito ang patakaran ng Merchant Association. Agad yumuko si Savina at humingi ng paumanhin. Napansin naman ni Madok na tila may matinding galit si Edmund sa binatang iyon dahil sa kakaiba nitong reaksyon. May galit ito sa mukha at diretsyong sinabi ni Edmund sa mga binata na umalis na sila. Ipinaliwanag niyang hindi niya kayang palampasin ang paglapastangan nila sa mga patakaran ng Merchant Association. Nainis ang dalawang binata matapos marinig iyon, pakiramdam nila ay iniinsulto sila bilang mga maharlika. Ngunit sinabi ni Edmund na mali sila nang iniisip. May isa pa raw dahilan kung bakit hindi niya sila pagbibentahan ng ice cream. Nagtanong ang binatang tila leader kung ano ang dahilan, galit na sumagot si Edmund at sinabi nitong tanungin na lamang niya si Duke Icarus mismo. Nagulat sina Charles at ang iba pang merchants nang marinig nilang banggitin ng kanilang leader ang pangalan ng Duke. Samantala, nagtaka naman ang binata at tinanong si Edmund kung paano nito kilala ang kanyang ama. Ngunit ito habang mas tinitigan niya ang mukha ni Edmund, tila may naalala siya.
Unti-unting lumitaw ang isang malamig at nakakatakot na ngiti sa kanyang labi. Tinanong niya si Edmund kung isa ba ito sa mga natitirang miyembro ng Roll Merchant Association. Nagulat ang kanyang mga kasama nang makita ang ekspresyon niya dahil alam nilang ngumingiti lamang si Justin kapag totoong galit ito. Dahan-daang hinugot ni Justin ang kanyang espada bago malamig na sinabing kailangang pagbayaran ni Edmund ang pag-insulto sa isang maharlika gamit ang sariling buhay nito. Pagkasabi noon, agad niyang inatake si Edmund at sa sobrang takot, napapikit si Edmund. Hindi niya matanggap na mamamatay siya nang hindi pa nakakapaghiganti para sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa tumama ang espada, may hamarang dito gamit lamang ang isang kamay. Nagulat si Edmund nang makita si Modok na nakatayo sa kanyang harapan. Madaling itinulak ni Modok si Justin palayo gamit lamang ang isang hampas ng kamay. Lalong nena si Justin matapos iyon, tinawag niyang bastardo si Modok at galit na tinanong kung may death wish din ba ito. Hindi makapaniwala si Modok na nagkaroon ng ganitong kaguluhan dahil lamang bumaba siya upang kumuha ng ice cream. Hindi niya inakalang may isang baliw na susubok pumatay dahil lang pinagsabihang bawal sumingit sa pila. Para kay Modok, sobrang kabaliwan ng ginagawa ng binata. Kalmado niyang sinabi kay Justin na wala talaga itong modo. Dagdag pa niya, gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang turuan ito ng wastong asal. Lalong nagalit si Justin matapos marinig yun at agad niyang pinadaloy ang enerhiya sa kanyang espada bago sumugod kay Modok habang sumisigaw na papatayin niya ito. Ngunit madaling naiwasan ni Modok ang unang atake ng binata. Mas naging mabangis pa ang mga sumunod na pag-atake ni Justin at paulit-ulit nitong winawasiwas ang espada, ngunit walang kahit isang atake ang tumama kay Modok. Patuloy lamang na umiiwas si Modok nang hindi man lang nahihirapan. Habang umiiwas, bahagya pa siyang ngumiti at sinabi kay Justin na kahanga-hanga ang talento nito para sa murang edad. Ngunit ipinaliwanag niyang gaano man karaming beses nitong iwas-iwas ang espada, hindi siya nito matatamaan. Ayon kay Modok, ang tunay na katwiran ay may kasamang respeto at tamang asal. Doon nabubuo ang tunay na kaayusan. Sinabi pa niya na kung ang asal ni Justin ang kumakatawan sa mga maharlika, ibig sabihin ay wala silang kahit kaunting dignidad o respeto sa ibang tao. Dagdag pa niya, hindi naman siya makitid mag-isip kaya aayusin niya lamang ang ugali ni Justin sa araw na iyon. Galit na galit si Justin habang paulit-ulit na tinatawag na bastardo si Modok. Hindi niya matanggap na may taong nagsasalita sa kanya ng ganoon kahit isa siyang maharlika. Sa isang iglap, mabilis na gumalaw si Modok at biglang lumitaw sa likuran ni Justin. Kalmado niyang sinabi na walang halaga ang mga salitang iyon dahil disiplina lamang ang kailangan nito upang matutong rumspito. Sa sandaling iyon, naalala ni Modok ang Central Plains. Napagtanto niyang dahil sa pagiging komportable niya kay Huayon, pansamantala niyang nakalimutan kung paano umiikot ang mundo. Sa huli, ang pinakamalakas pa rin ang nangingibabaw. Nagtipon siya ng enerhiya sa kanyang mga daliri bago ito pinakawalan kay Justin. Ang teknik na iyon ay kilala bilang Formless Chi. Direktang tumama ang atake sa pulsuhan ni Justin at agad na bamutas doon ng malaking sugat. Dahil sa matinding sakit, nabitawan ng binata ang kanyang espada bago bumagsak sa lupa. Nanginginig siya sa galit habang pilit tinitiis ang sakit. Malamig lamang siyang tinitigan ni Modok. Nagulat si Edmund nang makitang sugatan si Justin. Hindi man lang niya nakita kung paano umatake si Modok. Mabilis na lumapit ang mga kaibigan ni Justin habang nakatutok ang kanilang mga espada kay Modok. Nagbanta ang matabang binata na papatayin niya si Modok kapag lumapit pa ito. Ngunit kinilabutan si Samuel nang makitang patuloy pa ring naglalakad si Modok papalapit sa kanila. Pagkatapos ay may napansin si Modok na nakakatawa para sa kanya. Sa kabila ng sugat nito, pilit pa ring tumatayo si Justin. Nagtaka si Modok at tinanong kung bakit nagpupumilit pa itong lumaban. Ipinatong ni Justin ang kanyang kamay sa balikat ng kasama at sinabihan itong umatras. Pagkatapos noon, muli siyang humarap kay Modok ng buong tapang. Napangiti si Modok nang makita iyon dahil para sa kanya, tila nagpapakitang gilas lamang si Justin. Dahan-dahan niyang binalot ng enerhiya ang kanyang kamay habang lumilitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi kay Justin na gusto niyang makita kung hanggang kailan ito tatagal. Nang iwinasi ni Modok ang kanyang kamay, agad na tumalsik palayo ang hangal na lalaki. Natulala ang mga kasama nito sa kanilang nasaksihan.
Mabilis na tumakbo ang matabang binata upang tingnan si Justin at tinanong niya kung ayos lang ba ito, ngunit paglapit niya ay napansin niya ang butas sa pulsuhan ng kanyang kaibigan. Bahagyang nadismaya si Madoc nang makitang lumipad si Justin kahit lakas lamang ng isang first-rate martial artist ang ginamit niya. Napagtanto niyang mas mahina ang binata kaysa sa inaasahan niya, naisip niyang baka sobra na ang kanyang ginawa. Napagtanto rin ni Madoc na hindi pa niya ganap na nauunawaan kung paano gumagana ang mundong ito. Dahil doon, nagpasya siyang huwag nang patayin si Justin. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Galit na tinanong ni Justin kung sino ba talaga siya, hindi makapaniwala ang binata na may taong kayang tretuhin siya ng ganoon. Puno ng galit ang mukha nito habang tinatanong kung saan kumuha ng lakas ng loob si Madoc upang bastyusin siya. Naunawaan agad ni Madoc na tuluyan ng nilamon ng galit ang lalaking ito. Sa halip na pag-isipan ang sarili niyang pagkakamali, paghihiganti lamang ang nasa isip nito. Saglit na napaisip ni Madoc kung dapat na ba niya itong tuluyang tapusin. Ngunit alam niyang kung gagawin niya iyon, wala rin siyang pinagkaiba sa mga hangal na nasa harapan niya. Muling itinutok ng dalawang binata ang kanilang mga espada kay Madoc, at galit na tinanong ng matabang lalaki kung iniisip ba niyang makakatakas siya matapos niyang bastyusan ang isang maharlika. Hindi sila pinansin ni Madoc at tahimik siyang tumingin sa paligid hanggang sa mapansin niya ang isang patpat na nakahiga sa lupa. Agad niyang naisip na sapat na iyon. Ginamit niya ang kanyang telekinetic grasp upang kunin ang patpat at lumipad iyon papunta sa kanyang kamay dahilan upang mabigla ang mga binata. Napangiti si Madoc habang hawak ang kahoy. Kinabahan naman si Justin at mabilis na tumayo. Samantala, hindi makapaniwala ang iba sa paraan ng pagkakuha niya sa patpat. Pagkatapos noon, pinadaluyan ni Madoc ng sword energy ang kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Justin nang makita iyon, ngunit hindi pa roon nagtapos si Madoc. Idinagdag pa niya ang kanyang sword sphere at sword chi sa simpleng patpat. Biglang namutla ang mga binata. Nagmakaawa si Justin na huwag na siyang lapitan. Ngunit may nakakatakot na ngiti lamang sa labi si Madoc habang papalapit sa kanila. Sinabi niya na ang pinakamabisang lunas para sa mga basurang katulad nila ay isang maayos na pamalo. Pagkatapos noon, sinimulan niya silang bugbugin gamit ang patpat. Habang pinapalo ang mga ito, paulit-ulit niya silang pinapayuhan na magising sa katotohanan at matutong magtino. Tuwang-tuwa naman si Madoc habang ginagawa iyon. Pagsapit ng gabi, makikitang nakaluhod na ang mga binata sa harapan niya habang nagmamakaawa para sa kapatawaran ni Madoc. Nangako silang hindi na muling uulitin ang kanilang ginawa. Sinabi naman ni Madoc na hindi niya sila marinig kaya inutusan niya silang ulitin pa iyon ng mas malakas. Bagamat labis ang galit ni Justin, wala siyang magawa. Sa kanyang isipan, nangako siyang balang araw ay papatayin niya si Madoc at dudurugin ang ulo nito. Ngunit alam niyang wala pa siyang kapangyarihang gawin iyon sa ngayon. Kaya napilitan siyang magmakaawa para sa kapatawaran at mangakong hindi na muling magkakamali. Nasiyahan si Madoc sa naging resulta ng pambubugbog at napagtanto niyang minsan, mas mabisa pa ang isang maayos na bagbog kaysa mahabang sermon. Pinalaan niya ang mga ito na mag-ingat na sa susunod. Samantala, tahimik namang nagpasalamat si Edmund kay Madoc matapos makita ang ginawa nito. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng isang kastilyo. Makikita roon si Haring Tomilov III kasama ang kanyang mga nasasakupan. Iniulat ni Count Slave na nakatanggap sila ng bagong impormasyon mula sa kanilang impormante sa Serbia Kingdom. Inutusan naman siya ng hari na magsalita. Ayon kay Slave, matagumpay na nabawi ng Serbia Kingdom ang tigang na hilagang rehiyon ng Blackstone. Bukod doon, sinisimulan na rin ng Hazen Kingdom na paunlarin ang lupain sa kabila ng Sahara Desert. Ipinaliwanag ni Duque Sergio von Icarus na napakadelikado ng lugar na iyon dahil sa mga halimaw na naninirahan doon. Tinanong niya kung mayroon bang paraan ng Hazen Kingdom upang harapin ang naturang problema. Ibinunyag naman ni Slave na may natanggap silang ulat na hindi pa nila lubusang nakukumpirma. Ayon sa ulat, si Anos ay naging naturalized citizen ng Hazen Kingdom. Nagulat ang buong silid ng marinig iyon, may kaba sa mukha si Count Crash habang tinatanong kung totoo nga ba ang balitang iyon. Kinumpirma naman ni Slave na totoo ito. Nagtaka si Baron Arista at tinanong kung ang tinutukoy ba nila ay ang isa sa top 10 sword masters ng kontinente. Narinig daw niyang maraming kaharian na ang nagtangkang kunin si Anos gamit ang malaking halaga ng pera ngunit paulit-ulit itong tumanggi.
Naisip naman ng hari kung bakit biglang pinili ni Anos ang Hazen Kingdom imbes na magpatuloy sa kanyang malayang paglalakbay. Ngumiti si Crash at sinabi niyang baka may babaeng minahal si Anos roon. Agad namang sinabi ni Slave na tama ang hinala nito. Muling nagulat ang lahat. Tinanong ng hari kung sino ang babaeng iyon. Ibinunyag ni Slave na ito ay si Prinsesa Daphne, ang nakababatang kapatid ni Haring Laird II ng Hazen Kingdom. Hindi makapaniwala ang mga naruroon. Kilala si Laird bilang isang taong labis na pinahahalagahan ang kanyang nakababatang kapatid kaya hindi nila inasahang papayag itong ipagkatiwala si Daphne sa ibang lalaki. Tahimik na sinabi ni Haring Tomilova na mayroon ng 2 sword masters ang Hazen Kingdom. Ipinaliwanag naman ni Slave na malamang ay susubukan na ngayon ng Hazen Kingdom na palawakin ang kanilang teritoryo. Isa raw itong layunin na matagal nang gustong makamit ng kaharian ngunit paulit-ulit na nabibigo. Nabahala si Tomilova matapos marinig iyon. Sa silangan ay patuloy na lumalawak ang Hazen Kingdom, sa timog naman ay mabilis na umuunlad ang Serbia Kingdom dahil sa kanilang kalakalan. Samantala, sa kanluran ay patuloy ding pinapalawak ng Jiva Empire ang kanilang kapangyarihan. Alam ng hari na hindi sila maaaring manatiling walang ginagawa. Kaya tinanong niya ang kanyang mga nasasakupan kung ano ang dapat nilang gawin. Iminungkahi ni Duque Sergio na panahon na rin upang palawakin nila ang sarili nilang teritoryo, ngunit pinaalalahanan siya ng hari na wala silang sapat na lupain upang gawin iyon. Tinanong niya kung ang ibig bang sabihin ng Duque ay tatawid sila sa Lazar Mountain sa Hilaga. Tumayo si Sergio at sinabing wala na silang ibang pagpipilian, natahimik ang buong silid sa kanilang narinig. Napakahirap sakupin ang hilagang bahagi dahil sa matinding lamig at mapanganib na kapaligiran, at kahit magtagumpay man sila, maaaring mawalan lamang ng saysay ang lahat dahil nababalot ng yelo ang buong lugar. Para sa marami, ang pagtungo sa hilaga ay tila katumbas ng unti-unti nilang pagkawala sa agawan ng kapangyarihan. Ngunit alam ni Tomilova na kailangan nilang gumawa ng hakbang. Tahimik siyang tumingin kay Count Slave at tahimik namang tumungo ang Count bilang tugon. Pagkatapos noon, sinabi ng hari na magtatapos muna ang pagpupulong at muli na lamang silang magtitipon sa ibang araw. Isa-isang lumabas ng silid ang mga maharlika. Habang naglalakad palabas, napagtanto ni Duque Sergio na may tinatagong lihim sina Count Slave at Haring Tomilova. Lumipat ang eksena at makikita natin sina Haring Tomilova at Count Slave na magkasamang nag-uusap sa loob ng isang silid. Tinanong na hari si Slave kung may nagawa ba itong pagkakamali kamakailan. Tahimik namang sumagot ang Count na wala siyang natatandaang pagkakamali. Napabuntong hininga si Tomilova at sinabi niyang mukhang ginagawa na naman ng Duque ang dati nitong gawain. Simula pa raw 10 taon na ang nakalipas, ipinapadala na nito sa hilaga ang sinumang kumukontra sa kanya. Sinabi naman ni Slave na kasalanan din daw niya iyon dahil sa kanyang kakulangan, ngunit agad siyang pinigilan ng hari. Ipinaalala ni Tomilova na si Slave lamang ang lubos niyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng kanyang nasasakupan. Kaya ayaw niyang sisihin nito ang sarili. Maya-maya, nagtanong ang hari patungkol sa isang kakaibang yelo na ibinibenta raw sa kabisera. Nais niyang malaman kung may alam si Slave patungkol dito. Agad na naunawaan ng Count na ang tinutukoy ng hari ay ang ice candy na gawa ng Royal Merchant Association. Bahagyang nagulat si Tomilova nang marinig iyon. Ipinaliwanag ni Slave na kakaiba ang ice candy kumpara sa ordinaryong yelo. Bukod sa malamig, sobrang tamis daw nito kaya mabilis itong sumikat sa kabisera. Naging interesado ang hari at agad na nagtanong kung hanggang anong oras bukas ang tindahan. Sumagot naman si Slave na bukas ito hanggang gabi. Napansin niyang gusto talagang tikman ng hari ang ice candy kaya dahil doon, sinabi ng Count na balak niyang magkaroon ng lihim na paglabas sa mga susunod na araw. Iminungkahi niyang sabay silang pumunta roon. Napangiti si Tomilova matapos marinig yun at pinuri si Slave dahil mabilis nitong nababasa ang kanyang iniisip. Magalang namang sinabi ng Count na tungkulin niyang maunawaan ang kagustuhan ng hari bilang kanyang aide. Pagkatapos noon, tinanong ni Tomilova kung kailan nila balak gawin ang lihim na paglabas. Lumipat naman ang eksena at dinala tayo sa silid ni Modok. Makikita roon ang mga bata na nagmamakaawang turuan sila ng mahika. Sa sandok pa lamang sana ng ice cream si Modok nang mabigla siya sa kanilang sinabi. Agad namang humingi ng paumanhin si Savina dahil basta na lamang silang pumasok sa silid. Alam niyang hindi yun tamang asal.
Ipinaliwanag din niyang naiintindihan nilang hindi lahat ng tao ay kayang matuto ng mahika. Ngunit wala raw silang ibang pagpipilian kundi maging mas malakas. Dagdag pa ni Annie, maaaring muling manganib ang kumpanya tulad ng nangyari noon. Nangako siyang magsasanay ng mabuti kung tuturuan sila ni Modok. Natuwa naman si Modok nang makita ang determinasyon ng mga bata, ibinaba niya ang kanyang ice cream at ipinaalala sa kanila na hindi siya gumagamit ng mahika. Tinanong naman siya ni Luffy kung martial arts ba ang ginagamit niya gaya ng nabanggit niya noon. Sinabi ni Modok na tama ang kanyang pagkakaalala. Pagkatapos noon, nagpakawala siya ng kaunting enerhiya at ipinakita sa kanila ang Ice White Divine Palm. Ipinaliwanag niyang hindi niya sila matuturuan ng mahika dahil kahit siya mismo ay hindi marunong gumamit nito. Dahil doon, tinanong ni Leo kung maaari na lamang silang turuan ng martial arts. Nagulat si Modok sa mungkahi ng bata, agad namang sumang-ayon ang ibang mga bata. Para sa kanila, sapat nang matuto ng martial arts upang maprotektahan nila ang mga mahalaga sa kanila. Muli silang nagmakaawa kay Modok, hindi agad nakasagot ang ating bida at habang nakatingin sa kanila, napansin niya ang kanilang seryosong mga mata at matinding determinasyon. Dahil doon, naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Naalala niya kung paano rin siya minsang nagmakaawa sa isang tao upang turuan ng martial arts, ngunit malamig lamang siyang tinitigan noon. Dahil desperado pa rin siyang hanapin ang kanyang minamahal, pakiramdam ni Modok na mali kung tatanggap siya ng mga alagad. Ngunit naiintindihan din niya ang damdamin ng mga batang nasa harapan niya. Nais lamang nilang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanila. Bukod pa roon, marami na rin silang naitulong kay Modok kahit hindi pa nila siya lubos na kilala. Naalala ni Modok na bawal basta-basta ituro ang martial arts ng Northern Sea Palace ayon sa kanilang mga alituntunin. Ngunit napaisip siya kung may saysay pa ba ang patakarang iyon ngayong nasa ibang mundo na siya. Muling nakiusap si Savina na turuan sila. Sa huli, sinabi ni Modok na kailangan muna niyang pag-isipan ito. Pinabalik niya ang mga bata kinabukasan sa parehong oras at nangakong ibibigay niya ang kanyang sagot. Agad namang natuwa ang mga bata, inisip nilang pumayag na si Modok na turuan sila. Sinabi pa ni Leo na hinding-hindi nila malilimutan ang kanyang kabutihan kahit hanggang kamatayan. Napagtanto ni Modok na mali ang kanilang pagkaintindi. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, mabilis nang lumabas ng silid ang mga bata habang tuwang-tuwang pinag-uusapan ang pag-aaral ng martial arts. Bago isara ang pinto, sinabi pa nilang sana ay makapagpahinga ng mabuti si Modok. Napailing na lamang ang ating bida at nagpas siyang isipin iyon sa ibang pagkakataon. Napaisip siya kung ganoon din ba siya kakulit noong bata pa siya. Dahil doon, napagtanto niyang siguradong nahirapan din noon ang kanyang master sa kanya. Pinuksan niya ang bintana at tahimik na tumingin sa labas. Habang nag-iisip, may narinig siyang tunog ng mga bakal na nagkakabanggaan mula sa direksyon ng kagubatan. Nagtaka si Modok dahil kakaiba ang ingay na iyon. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng kagubatan. Makikita roon si Count Slave na kararating lamang matapos patayin ng isang lalaking nakasuot ng hood. Kasama rin niya si Haring Tomilova. Habang nakatingin sa paligid, napaisip si Slave kung gaano pa sila katagal makakatagal bago dumating ang mga reinforcement. Hindi siya makapaniwalang maa-ambush sila sa mismong araw na lumabas sila upang tikman ang ice candy. Habang iniisip iyon, may malakas siyang narinig mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang mage na gumagamit ng spell na firebomb. Agad na lumikha ang mage ng maraming fireball at pinakawalan ang mga ito laban kay Slave. Napakuyom ng kamao ang Count at sumugod diretsyo sa atake. Kasunod noon ay isang napakalaking pagsabog na yumanig sa kagubatan. Nagulat ang hari at mabilis na tumakbo papunta kay Slave. Sinabi naman ng Count na ayos lamang siya. Ngunit napansin ni Tomilova na dumudugo ang braso nito. Agad na tumayo si Slave sa harapan ng hari at humingi ng paumanhin dahil kailangan niyang maging bastos sa oras ng emerhensya. Ipinaalala naman ng hari na naiintindihan niya ang sitwasyon, hindi naman inaasahan ni Slave na may kasamang mage ang mga assassin. Hindi niya agad ito napansin dahil magkakapareho ang kanilang kasuotan. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag mataranta at ayusin muli ang kanilang formation. Mabilis namang sumunod ang mga sundalo. Sumigaw naman ang pinuno ng mga assassin na huwag hayaang may mabuhay kahit isa sa kanila. Sinabi pa ng isa sa mga assassin na siya mismo ang kukuha ng ulo ni Slave.
Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na sumugod si Slave at sa isang iglap ay pinugutan niya ito ng ulo. Nagulat ang ibang assassin sa sobrang bilis ng Count at agad silang sabay-sabay na sumugod upang umatake. Hinarang ni Slave ang kanilang mga pag-atake at mabilis na lumapit sa isa sa kanila. Tinanong niya kung sino ang nagpadala sa kanila. Ngunit malamig lamang na sinabi ng assassin na hindi na niya kailangang malaman iyon dahil malapit na rin siyang mamatay. Napagtanto ni Slave na maraming tauhan nila ang napinsala dahil sa magic attack ng mage. Malinaw na wala talagang balak ang mga kalaban na may buhay na makatakas sa kanila. Kahit hindi niya gusto ang sitwasyon, alam niyang kailangan niyang protektahan ang hari kahit ikamete niya pa. Kailangan niyang gawin iyon alang-alang sa kaharian. Samantala, muling itinaas ng mage ang kanyang kamay upang maghanda ng panibagong spell. Agad na inutusan ni Slave ang kanyang mga tauhan na palibutan at protektahan ang hari. Tumawa naman ang mage matapos marinig yun at sinabi nitong huli na ang lahat. Ngunit bago pa nito magamit ang kanyang spell, isang malamig na puwersa ang biglang sumalakay at pinabagsak ito gamit ang yelo. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita, galit na tinanong ng pinuno ng mga assassin kung sino ang taong iyon. At gaya ng inaasahan, si Modok pala iyon na nakatayo habang may ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti ang ating bida at sinabing mukhang nahuli na siya. At dito nagtatapos ang ating kwento, at kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.